Mr. John Manalo, susundan ang panumak sa katapatan sa Wakala ng Pilipinas ni Engineer Rosol Ganmulyo. Panunumpa ng lingkod bayan ni Mr. Ivan Aaron Casim, Redo ng Taguleño ni Ms. Jody Ecaboriana, Marcha ng Laguna ni Ms. Evangeline Danuwang, pag-awit ng Bagong Pilipinas ni Ms. Vidal Cabanyar, at sa paghuli, panata sa Bagong Pilipinas ni Ms. Jocelyn Alvar. Inaanyahan kong tumayo po ang lahat. Let us put ourselves in the presence of our Lord.
Tumayo tayong lahat at itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako'y Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa ng may dangal, katarungan at kalayaan. Ating ang kilos ng sambayanan, makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Itaas po natin ang ating kanang kamay sa tayo ng panunumpa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Magiging mabuting halimbawa ako at lilinain ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa katiwalian sa pamahalaan, pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon na makabagong panahon tungo sa adhikain na matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa tungkulin at hangaling ito, kasihan ko ako ng may kapal. Taas po natin ang ating kanang kamay. Credo ng Lagunin. Ako'y Tagalaguna na sumusumpang tataglayin ko ang tatak ng isang tunay na makadiyos na Lagunin. Ikinalarangan at pinamamalaki ko ang maging isang Lagunin. Itataguyod ko ang mga adhikain ng aking dakilang ninuno. Hindi ko tatampain dungisan ng karangalan ng aking lalawigan. Hindi ko ipagpapalit sa dayang kultura ang nakalulugod, na kulturang aking kinagisnan. Ipagtatanggol ko ang likas na yaman ng aking lalawigan, laban sa mapangwasak na gawi at asan. Sisikapin kong maging instrumento ng pagkakaisa, pag-unawaan at pagmamahalan. Ang lahat ng ito'y gagawin ko hindi sa pag-aangal ng pansariling pakinabang, kundi upang maging magandang halimbawa at pamana sa susunod pang salim-lahing Lagunenyo. Good morning po. Napili po tayong nakatayo at sabay-sabay po nating awitin ang marcha ng Laguna.
Magandang umaga po sa aming lahat. Sabay-sabay po natin awitin ang bagong Pilipinas. Hindi po natin itaas ang ating kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat bayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglayang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, katarungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas na kararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa bagong Pilipinas. Maaari ka pong magsiupo ang lahat.
po sa ikalawang bahagi ng ating programa ngayong umaga. Para magbigay ng kanyang mensahe, aking pong tinatawagan ang ating Assistant Provincial Administrator, Ms. Palina F. Macalos. Good morning, everyone. Yan, medyo maraming gamit tayo. Pero yung mga nakatayo, sana umupo dito. May mga bakante pa tayong upuan. Anyway, pagpaumanhin po ng ating gobernador is not joining us today because she's attending an equally important activity, no? Lagi naman po ganoon, talagang merong ina-attendan si Governor na mahahalagang activity din. Natataon lang na Monday. And also, si Vice Mayor Ludovic is also assigned in other place. So sayang, yung kumanta ng bagong Pilipinas, walang dudukot ngayon. Pero palagpakan naman natin ang peso. Yan. Ang doon talaga, lakas ng loob, no? I'm sorry. Pero yung sa isa. Okay? Good morning, everyone, to our beautiful admin at napakasipag at napakabait admin natin, Velasquez. Good morning po sa ating mga kapwa, assistant department heads, ang ating mga department heads who are here, and also the chief of hospital, sila Doc Palahol, sila Doc Puna, Doc Uy, Doc Randilla are here. Salamat po ng marami for always attending with us, no? Itong araw na ito ay maganda, no? Ang ganda ng araw. Pero, narinig ko yung message ni Governor kanina. She's trying to explain kung ano pa yung kakulangan sa ospital, no? Nakita naman po natin yung effort ni Governor in making sure that all the programs that she is undertaking are very well implemented. Kagaya po ng mga politika, meron tayong mga narinig na hindi na kumpleto yung mga gamot, no? Pero tayo po dito sa pamahalaan ng lalawigan, mangyari po yung emissary tayo of good message, no? Ipagtanggol naman natin na dahil ngayon na po ay unang quarter pa noon and medyo nahihirapan tayong ayusin yung budget. Napakarami talagang kakulangan. So sisisikap po ni Governor na maibigay yung mga gamot, yung mga pangangailangan. So mangyaring ipaalam natin sa ating mga kababayan kulang man ngayon, pero susubukan natin punuan, no? Pareho na rin po ng ating Anilag. Excited na ba kayo sa Anilag? Level up 2026! Dapat ating mga empleyado manggaling na talagang level up this time. Marami tayong mas magagawin na guest, no? Mga secret pa pero siguro narinig ninyo. Sino ba yung gusto nyo maging guest? Sino? Kaya iba-iba ng ng idea. Pero sinisika po ng ating administrasyon na ibigay yung mga hiling. But we make sure na talagang matutuwa kayo sa mga bisita natin this time. Hindi lang ito simple mga guests, pero mga very known artists. So, talagang na-excite kayo sa level up ng Anilag 2026 natin. Meron din mga ilang mga events na nawala, pero sinisigurado sa inyo ni Governor na mas higit na mas maganda yung ipinalit natin na yun, no? Ano pa? Yun lang, ang hinihiling lang namin sa inyo, talagang maging emissary kayo of good news sa bawat kalalawigan, sa bawat kaibigan na inyong makakasalamuha to make sure that this government takes off very well, no? Kasi napakaraming kakulangan, napakaraming kailangan pagtuunan ng pansin. Pero sinisikap ni Governor Sol na maibigay sa bawat kalalawigan ang magandang serbisyo publiko. With that, kayo din po inaasahan namin na bilang mga empleyado ng gobyerno, tutuunan din po ng mahusay ang pangangailangan ng bawat taga-Laguna. Ano po? So hindi nakakatagalan at yun ako sa aking Maraming salamat. Have a good week ahead. At magtrabaho tayong mahusay para sa ating mga kababayan at sa ating mga kalalawigan. Isang magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat.
Akin po tinatawagan ang ating Provincial Administrator, wala pong iba kundi si Atty. Natalie Irene Velasquez. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po para po kanina sa kubanta ng Bagong Pilipinas Hymn. Sana po lahat tayo ay ganun ka-confident at ganun ang lakas ng loob, ka-talented man or hindi, ay talagang binibigay ang lahat para maibigay ang 100%. Palakpakan naman po natin siya. At kahit po wala si Vice Mayor Luis ngayon, ay pwede po kayong pumunta sa aking office mamaya sa aking flag raising. Okay. Sisigundahan ko lamang po ang mensahe po ng ating Assistant Provincial Administrator. Maraming salamat po kay niya. To our department heads, to our assistant department heads, sa ating mga chiefs of hospitals. Good morning po sa ating lahat. Unang-una po, wala po ang ating Governor Sol Aragones ngayon dahil ipinatawag po ang mga governor sa Malacanang to discuss some urgent matters. Okay? Pangalawa po, ang ating health team sa pangunguna po ng ating USEC Eric Tayag ay wala rin po ngayong umaga dahilan po ay sila po ay nag-benchmarking sa ospital ng Makati at sa ospital ng Parañaque. Despite that, gusto ko lang din pong i-share sa inyo yung mga naging programa po ng ating governor sa past few weeks at sa mga susunod pang araw. Siyempre, dapat malaman po ninyo ito dahil bawat isa po sa atin dapat naging instrumental sa pagpapatupad ng mga programang ito. Okay? Number 1, last week, binuksan na po ang pangalawang dialysis center sa ating Baed District Hospital. Pangalawa, i-launch na rin po natin ang libreng postiso para sa ating mga kababayan. Okay? Malapit na po yan starting March 1 and March 2. Magkakaroon na po tayo ng registration. Bagamat hindi po natin makikita lahat agad-agad, at least pakunti-konti ay meron na po tayo ng simulan. Okay? Of course, this will be the last week of February. Pagdating po ng March, magiging na po lahat, lalo malapit na po ang Anilag Festival Level Up 2026. Nandiyan din po ang patuloy ng mga health programs. Katulad na lang po ng aking Go-Botica na madadagdagan na po ng 2 gamot ang ating may pamimigay sa ating mga kababayan. Nandiyan po ang Clopidogrel at ang B-Complex, again, para pa rin po sa ating mga senior citizen at PWD. Pero hindi lamang po para sa kanila yun ha, para po yun sa lahat. Okay? Sabihan po natin ang ating mga kapamilya, ating mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay na ang aking Go-Botica po ay para po sa lahat sa atin ng ating mga kababayan. Ulitin ko lang po, yung mga programa na po yan will not be possible if not for our dedicated employees ng pamahalaang gobyerno ng Miguel. Kaya naman, maraming salamat po, and sa mga susunod pang araw, sa mga susunod pa po na buwan, inaasahan pa po namin ang patuloy po ninyong pagsuporta at cooperation sa ating administration. Last announcement na lang po, patuloy pa rin po ang pakikipag-meeting ng ating Governor Sol sa iba't ibang departments. Katunayan, sa darating po na Miyerkules ay papatawag po natin ang SLO para tayo po ay makapag-update sa ating mga programa sa darating na March. Okay po? So sa SLO, meeting po tayo ng Wednesday, 1 p.m. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Atty. Natalie Irene M. Velasquez. Ngayon po, para sa huling bahagi ng ating programa ngayong umaga, akin pong tinatawagan ang pinuno ng aming tanggapan upang ilahad sa
inyo ang nagawa ng aming tanggapan, wala pong iba kundi si Ms. Mary Jane Banasihan Catuera. Magandang umaga po. Thank you, Mark. Magandang umaga po sa aking mga kapwa-kapatid kawali, sa mga department heads, and of course, ating pong provincial administrator, Attorney Natalie. Magandang umaga po. Ang aming pong tanggapan, Provincial Public Employment Service Office, ay meron po kaming tatlong functions. Una po, syempre dito ang employment services. Sumusunod po ang manpower and skills development, and kung saan ang kapartner namin ay ang TESDA. At ang pangatlo po ay ang migration and development, kung saan ang ating po ang aming pong katuwang ay ang Department of Migrant Workers. Sa loob po ng isang taon, ng nakaraang 2025, we are proud to share to you our accomplishments. Kasama po ang aking mga kasama sa Public Employment Service Office. Hihiling lang po sana ako sa inyo ng isang masigabong palakpakan para sa aking mga kasamahan. Tanggapan, sila po ang talagang bumababa sa ating buong lalawigan para po magbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan dito po sa lalawigan ng Laguna. And yes po, attorney, talaga pong may confidence lahat ng taga-Peso dahil yan po ang aming sinasabi sa aming mga pag-ikot sa mga estudyante. 70% attitude, 30% skills, and confidence is the key. Kung hindi nila paniniwalaan ang sarili nila, walang ibang taong naniniwala sa kanila sa atin po. Kaya yan po talaga ang meron kami, puro lakas ng loob. Dahil yan po ang kailangan gawin para paniwalaan kami ng aming mga kliyente at makapagbigay talaga ng servisyo sa ating mga kalalawigan. Kaya pagdabutan po ninyo ang maigsing presentation ng aming pong accomplishment for 2025. The Laguna Provincial Employment Service Office, PESO, remains steadfast in its mission to bolster the local economy by bridging the gap between labor supply and demand. In 2025, the office achieved a significant milestone in employment facilitation, soliciting a total of 130,842 job vacancies. General recruitment efforts saw 7,165 applicants register, of whom 3,671 were either hired on the spot or reported placed, resulting in a placement rate of 54.61%. The referral and placement program demonstrated exceptional efficiency, recording 1,980 registered applicants, with 1,912 successfully placed. This specific initiative achieved an outstanding placement rate of 96.57%, underscoring the effectiveness of the office's direct matching services. Complementing these efforts, local recruitment activities engaged 554 applicants, with 249 individuals reported as hired, yielding a success rate of 44.94%. Furthermore, the office organized various job fairs that attracted 4,703 registrants, leading to the successful employment of 1,788 applicants, or 38% of the total registrants. The Career Development Support Program served as a cornerstone for workforce preparation, conducting 133 sessions for 13,532 participants. In partnership with the Department of Labor and Employment, DOLE, PESO also administered vital social safety nets and internship programs. Special Program for Employment of Students, SPES, supported 4,871 beneficiaries. DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program assisted 30 beneficiaries. Government Internship Program, GIP, engaged 21 interns. In the realm of migration and development, the office intensified its advocacy against exploitation. The Anti-Illegal Recruitment and Anti-Trafficking in Persons campaign was conducted 31 times, reaching 3,194 participants. To support the families of overseas workers, 8 family and income management seminars were held for 679 attendees. Additionally, the Case Management Unit provided critical interventions for 457 beneficiaries, including 317 instances of financial assistance, 36 medical grants, and 2 successful repatriations. To ensure the continuous upskilling of the provincial workforce,
the Laguna Manpower Skills Training Program successfully completed 18 sessions for 395 beneficiaries. This specialized training included basic haircutting and nail care, 95 participants each across 5 training sessions for discipline. Basic wellness massage, 32 participants through 2 training sessions. Basic dressmaking, 137 participants over 6 training sessions. These accomplishments underscore the provincial government's commitment to fostering inclusive growth and providing sustainable livelihood opportunities for every constituent of Laguna. PESO Employment Information System, PACE, Champion First Class Province Category. Delivery of Career Development Support Services First Class Province Category. High Performing PESO with the most number of programs implemented First Class Province Category. Referral and Placement of Qualified Job Seekers First Class Province Category. High Performing PESO in Provision of Labor Market Information First Class Province Category. Department of Migrant Workers Regional Office 4A Calabarzon Partnership Award. International Organization of Educators and Researchers, Inc. recognizes the Provincial Public Employment Service Office of Laguna for the most outstanding public employment service office for innovation and skills development in honor of its outstanding qualities, excellence, highest moral standards, honesty, civic accountability, and social responsibility. PESO remains committed in delivering inclusive, responsive, and sustainable employment services aligned with Gobyerno May Solusyon by turning opportunities into real solutions for the workforce of Laguna. We are proud to announce po that last January nung na-present na award, kami po ang ating pong lalawigan ang nanalo po sa lahat ng categories na ibinigay ng Department of Labor and Employment, 5 categories. So, winner po ang province of Laguna. May ibang categories po at the city level, the music first class, second class, third class, and so on. Mayroon po mga nagtatay, mayroon nagtatriple tayo. At the province level po, solo po natin ito. Wala po tayong pinayagan na tumapat sa level ng ating services when it comes to employment. Tuloy-tuloy din po kami as far as our innovation and growth is concerned. Ang ating po province Laguna Employment and Information System, ito po yung ating online job portal para po sa ating mga kapwa-kawani dito pagka kayo po ay may mga kamag-anak, kapatid, or mga anak na naghahanap ng trabaho, hindi na po sila kailangan umalis ng kanilang bahay, one click away. Ang register po na company sa ating online job portal is already reaching 250 companies. So maaari na po silang maghanap dito, and we will be presenting our new innovation if we are given the time, ang ating pong online referral system para po sa ating mga distressed OFWs. So ito po ang aming kaunting naiambag sa ating pong paninilbihan para po sa lalawigan ng Laguna. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Muli po, diyan po natatapos ang ating flag ceremony. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay na po ang ating pagkakanin.